Pakurba ang kalsadang binabagtas ng SUV na yan sa Naga, Cebu. Kasalubong niya ang motorsiklong mabilis ang takbo at sinakop na ang kabilang linya. Maya-maya nagsalpukan ng dalawang sasakyan. Parang laroang tumilapon sa ere ang rider ng motor at angkas nito. Agad silang isinugod sa ospital at nasa ligtas ng kondisyon. Inako ng driver ng SUV ang gastusin sa ospital. Nagka-aksidente sa pagdiriwang ng Ash Wednesday Mass sa isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan nang bumagsak ang bahagi ng ikalawang palapag nito. Isang matandang babae ang nasawi habang mahigit 50 ang nasugatan. May report si Joseph Morong. Sa gitna ng misa ngayong Ash Wednesday, napatayo at nagsisigaw ang mga nagsisimba. Bumigay na pala ang ikalawang palapag ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte, Bulacan. Tanaw mula sa itaas ang patong-patong ng mga tao at mga nakadagan sa kanilang mga upuan. Kung hindi sinasalba ang sarili, tumutulong naman ang iba sa mga naipit. Si Jean Cruz nakapwesto sa second floor at isa sa mga nakapila para magpa-krus ng abo sa noo. Basta bang! Ano ginawa mo? E di, ginaganyan ko yung mga silya, madadaganan ako eh. May humatak sa akin na parang dugon-dugo na nga ang mukha niya, hinatak akong palabas. Sugatan, si Erlene de la Cruz na nooy nasa second floor din. Nakabitin daw siya nang bumagsak ang sahig. Pagbagsak ng kahoy, natingnan ko marami ng mga tao sa baba. Nasawi sa trahedya ang 80 taong gulang na si Luneta Morales, isang choir member. Naisugod siya sa ospital pero hindi rin kinaya ang bali sa balakang. Schedule nga sanang i-operation. Kaso, yun, dumaing siya talaga nang hindi na siya makahinga eh. Masakit po, sakit sa dibdib. Siyempre masakit po sa dibdib bilang anak. 55 ang nasugatan. Ang tinitingnan sanhi ng pagguho ng second floor ng simbahan ay yung flooring na inaanay na pala, mabuti na lamang daw at dahan-dahan ang naging pagbagsak nito dahil kung hindi ay baka mas marami pa ang nadisgrasya. Bakas pa ang marka ng pinagbahayan ng mga anay sa sahig na kahoy ng second floor. 30 taon na raw ang simbahang itinayo noong 1994. We were caught unaware. Patatanggal ko na lahat ito. Dahil sa nangyari, wala munang misa hanggang nag-i-inspeksyon pa sa simbahan. Inihayag naman ni Bishop Dennis Villarojo ng Diocese ng Malolos na nagbibigay na sila ng tulong sa mga naapektuhan. Nakikiramay rin sila sa pamilya ng nasawi. Sasagutin naman ng lokal na pamahalaan ang gastusin ng mga biktima. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matatamis na salita ang puhunan ng isang suspect sa love scam. Ang kanyang nabiktima, biyudang 70 taong gulang. May report si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa friend request mula sa isang nagpakilalang US citizen, nagsimula ang inakalang love story ng 70 taong gulang na si alias Annalyn na 2 dekada ng byuda. Hindi raw agad nahulog ang kanyang loob, pero sadyang makulit at malambing daw ang lalaki. I miss you. Doon siya na, I'm dying for you. Mula noong Disyembre, lagi na silang nag-uusap hanggang sa nagrepresentang pumunta na Pilipinas ang lalaki. I'm going to the Philippines to marry you. He is going to help me going to America. Pero siya pa ang nagpahiram ng pamasahe para makapunta sa Pilipinas ang kachat. Sa pangakong babayaran siya ng triple. 40,000 pesos ang unang ipinadala ni Annalyn, nasundan ng 20,000 at 8,000 pesos. Nang muling nanghingi ng 30,000 pesos ang suspect, napansin ng kanyang apo na address sa Pilipinas ang pinapadalhan. Palusot ng suspect, sa ehente niya ang address. Dili ko gusto masayang ang kwarta ba na. Search na ko. Tapos mutual friend mo siya sa akong barkada dati na tattoo artist karon. So akong gi-chat akong barkada na tattoo artist na kaila ba ka ni ko ni katong lalaki. Siya kaila siya kay yara daw tong kauban sa tattoo. So ako di man agent. So dito na ko naibaw na di siya agent. Agad silang nagsampa ng reklamo sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 11 sa Davao City. Sa obserbasyon talaga namin, ito talagang madalas siya nang ginagawa to. Naman talaga, so posible na may mas marami, meron pa siyang iba pang naibiktimang mga kababayan natin. Tukoy na raw ng mga pulis ang suspect na mananagot sa paglabag ng Republic Act
10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Narito po ang tips para maiwasang mahulog sa love scam. Mag-ingat sa mga sad boy o sad girl o yung nagkwekwento ng malungkot nilang buhay para magpaawa at manghingi ng pera. Red flag na kung hinihingi ang inyong pribadong impormasyon at masiselang litrato o video dahil posibleng gamitin itong pang-blackmail. Para hindi maloko, mag-ingat sa pakikipagkaibigan sa mga taong di mo kilala online. Huwag ding magpadala ng pera sa di kilala, lalo na kung di pa personal na nakikita. Huwag ibigay ang anumang personal na impormasyon sa nakilala lamang sa social media o dating apps. 10 pulis ang tinanggal sa serbisyo dahil umano sa pagnanakaw sa raid. Nangyari yan sa isang condominium unit sa Parañaque, Setyembre noong nakaraang taon. Makikitang pinapatungan ng paper bag ng isang kasama sa raiding team ang pera sa mesa. May pinalabas din ng kwarto ang mga pulis at may pilit na ginagalaw ang CCTV camera. Nang matapos ang raid, makikita ang mga pulis na nagbaba ng mga kahon. Sa kanilang report, dinaktira nilang nakakumpiska sila ng mahigit 4 million pesos. Pero napag-alaman na meron pang 27 million pesos na hindi idineklara. Nagtanim din umano ng pulis ang mga pulis ng mga baril. Bukod sa 10, 7 pulis pa ang na-demote, habang 17 ang sinuspinde. Hinihintay pa ang clearance mula sa Malacanang para masimulan ang disciplinary proceedings laban sa 2 pa umanong sangkot. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga pulis. Kinwestiyon ng mga senador ang pagsingit ng isang programa ng DSWD sa 2024 national budget na posible raw na gamit sa People's Initiative. Sagot naman ng mga kongresista, pinirmahan din ng mga senador ang BICAM report ng budget. May report si Tina Panganiban Perez. Sa investigasyon ng Senado sa People's Initiative, nabaling ang atensyon ng ilang senador sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita. Ang programa nakapaloob sa pondo ng DSWD na para sa mga tinatawag na near poor, gaya ng minimum wage earners na posibleng masadlak sa kahirapan, punsod na mga dagok sa ekonomiya. At mga nakagraduate na sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program na kailangan ng tulong para hindi na bumalik sa pagiging mahirap. Pero pangamba ng mga senador, nagamit ang pondo na panuhol para makalikom ng pirma para sa charter change. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text. All soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Pero ang ipinagtataka ni Senator Amy Marcos, wala ang AKAP noong budget deliberations ng kagawaran. Sa Bicameral Conference Committee o BICAM report na raw ito, tila isiningit. Abay, biglang sumulpot yung AKAP, kalaki-laki. Pagpunto naman ng ilang kongresista, pirmado ng mga senador ang BICAM report ng 2024 national budget. They approve it. Senator Amy signed this committee report unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report. Pangit naman po na sasabihin nila na nabibigla sila dahil meron daw pong 27.6 billion na pondo. Last December, 2 beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. Alamin ko yan. Alam mo ang problema, electronic signature kami lahat. At saka, ang ginagawa ngayon, talagang dinalagay yung signature namin pagkatapos na. Picture taking lang kami. Kaya nga mali itong proseso. Kung kasalanan namin at nagkulang kami, kasi tiwala kami, hindi naman gagamitin yung mga signature namin. Tiwala rin ako na wala namang gagawin na masama. Sabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi pa nagagalaw ang pondo para sa AKAP ngayong taon.
Wala pa talagang guidelines, so hindi pa tayo nakaka-payout. Lahat ng programa ng DSWD, hindi natin papagamit sa kahit na anong exercise pang politikal. Kung hindi, para lamang siya sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Flower arrangement na sulit dahil nagtatagal, pero di yan paper flowers, dried o preserved. Swak na alternatibo ito kung plantito o plantita ang pagbibigyan nyo. Panoorin sa report ni Katrina Son. Hindi lang basta-basta terrarium, kundi nilagyan ng flower arrangement. Ang konseptong ito, nabuo raw ni Michael Rafael Luis Manes, isang terrarium artist, at kanyang fiancé na si Maria Lourdes Ilas. Naisipan po namin siyang ilagay sa glass bowl. It's like a mini ecosystem. We have decided po to include preserved plants and flowers po as substitute to traditional flower bouquet. Eternal series ang tawag nila dahil magtatagal daw iyan ng maraming taon. We make sure na mag-last long yung mismong memories. Pwede natin siyang ilagay sa mga office desk natin, sa bedroom natin. Handy siya. And it can also serve as lamp sa gabi. Nagbibigay liwanag na nagtatagal na simbolo rin daw ito ng tunay na pagmamahal. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatanggap ng diamond ring si Heart Evangelista mula sa mister na si Cheese Escudero ngayong birthday niya at Valentine's. Mula naman sa Amerika, eksklusibong nagbigay ng health update si Chris Aquino sa Fast Talk with Boy Abunda. May report si Aubrey Carampel. This is probably one of the most difficult episodes I will do here on Fast Talk. Dahil ito po ang unang pagkakataon after a long time that my sister Chris Aquino is appearing live mula po sa United States of America. Sa isang exclusive interview live via Zoom sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Chris na nadiskubre ng mga eksperto ang kanyang ikalimang autoimmune disease. May iba pa raw siyang sakit na nakakaapekto naman sa kanyang baga at puso. Hamon din daw ngayon sa kanyang gamutan ang dami ng allergy niya sa mga gamot. On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Nanawagan din siya ng dasal para malampasan ang kanyang mga pinagdadaanan. Alam ko na bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang... Ang ka-birthday naman ni Chris na si Heart Evangelista. Nakatanggap ng bagong diamond ring mula sa mister na si Senator Cheese Escudero. Sa pagsalubong ng kanyang kaarawan at Valentine's Day sa Balisin Island, doon na rin nila gagawin ang renewal of vows kasabay ng wedding anniversary. Really feel like this is truly a celebration of unconditional love for us, yung journey namin na mag-asawa. So for me talagang ito yun. Kaya talagang pinush namin to kasi it really matters to us. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.